Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Danino Wamar at shoutout kay DM3XT. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Kabanata 3,576 hanggang 3,600. Sa labas ng bunganga, tiningnan ni Daoshii ang lava na bumubulusok mula sa bunganga nang may kawalan ng pag-asa. Ang pagsabog ng bulkan, malaking likas na puwersa, ang mga tao ay kailangang mamangha. Ngunit ang Aaron ay nasa bulkan pa rin. Sa harap ng kakilakilabot na likas na puwersang ito, kaya ba niya itong labanan? Hindi alam ni Dao 12, ngunit alam niyang nasa malaking panganib ang Aaron ngayon. Baka mawalan pa siya ng sariling buhay. 3,000. Kutsilyo 12 luha puso basag baga ng sigaw. Nagbuga ang magma. Ang abo ng bulkan ay nabuo ang isang malaking ulap ng kabute, kalahati ng kalangitan ay nakalimbag bilang apoy na pula. Kinailangan ng Dao 12 na lumayo sa mapanganib na lugar na ito. Hindi sa takot siya sa kamatayan, kundi gusto niyang umalis sa sarili niyang buhay at maghintay para sa Aaron sa islang ito, dahil matatag siyang naniniwala na ang Aaron ay malapit sa kapangyarihan ng Diyos at hindi kailanman malalamon ng magma. Ang pagsabog ay tumagal ng isang buong araw, at halos kalahati ng punong tanggapan na isla ay nalubog ng magma. Samantala, isang maliit na pulubi sa isang lungsod, nalilito ang mga mata na biglang tumangala sa langit, unti-unting lumiliwanag ang mga mata. Since she had the memory, she's lived in the street, even she didn't know where she came from and what to do. Kilala bilang tanga, parang bumabalik ang pakiramdam niya sa sandaling ito. Aaron, napunta ako sa mundo mo. Sabi ng munting pulubi sa sarili. Nakayuko na siya, nakatuwid din sa sandaling ito. Hindi ko akalain na ako, Fei Langsheng, ay makikiusap. Hindi ko alam kung dapat ba kitang pasalamatan o sisihin. Furlongson, ang pinakamahusay na guro sa mundo ng Xuanyuan. Siya ay ipinanganak na muli at naparito sa lupa. Walang alam si Aaron tungkol sa bagay na ito, at hindi man lang naisip ang ganoong posibilidad. Biglang lumipad si Fei Langsheng sa pampublikong kalye. Nang makita ang eksenang ito, ang mga tao sa kalye ay lumaki sa pagkamangha. Lumilipad ang lalaking ito. Hindi ito magic. Paano lumipad ang mga tao? Napakabilis nitong lumipad, hindi ba't immortal? Sa oras na ito, maraming mga tao na naniniwala sa Diyos at Buddha kahit na lumuhad at sumasambay sa direksyon ng pag-alis ni Fei Langsheng. Para naman sa mga hindi naniniwala sa Budismo, nakatingin sila sa mga nakaluhod na may panunuya. Ito ay isang grupo ng mga idiots. Tiyak na ito ay isang pandaraya na ginawa ng salamangkero. Lumuhad pa siya upang sumamba. Ang isang grupo ng mga idiot, paano magkakaroon ng isang Diyos sa mundong ito? You are talking nonsense. You dare to blaspheme. Malinaw, ang mga tao mula sa iba't ibang paksayon sa magkabilang panig ay nag-away dahil sa kanilang iba't ibang mga saloobin, at kahit na lumaban. Gayunpaman, si Fei Langsheng, na umalis, ay walang pakialam sa mga bagay na ito. Para sa kanya, ang lupa ay isang mababang mundo lamang, at ang mga taong naninirahan dito ay lahat ng mas mababang mga nilalang. Hindi makikita ni Fei Langsheng kung paano nila pinapatay ang isa't isa dahil sa kanilang sarili. Ang gagawin niya ngayon ay ang pumunta sa Aaron sa unang pagkakataon, dahil ang kapangyarihan ng Aaron ay hindi pa nagagawa, na labis niyang ikinakuryos kung ano ang nangyari sa Aaron. Mahirap ba na hindi lamang siya napunta sa lupa, kundi pati na rin si Linlong. Kung ito ay totoo, ang lupa ay hindi malayo sa pagkawasak. Isla ng punong tanggapan.
Sandaling huminahon ang bulkan, at walang nakakatiyak kung kailan ito sisabog sa susunod. Nakatingin ang mga mata ni Dao 12 sa direksyon ng bulkan. Mayroon pa ring iron na ang buhay at kamatayan ay hindi tiyak, na halos isang piraso ng kawalan ng pag-asa na balita para sa Dao 12. Bagamat handa siyang maniwala na ang iron ay makakaligtas sa kalamidad na ito, nasaksihan niya ang lakas ng pagsabog ng bulkan. Paano siya makakaligtas sa harap ng likas na puwersang ito? Dao Ching. Nang tulala pa rin ang Dao 12, mula sa likuran ang boses ni John. Walang kamalay-malay na napalingon si Dao 12 at nakita si John na may kasamang ilang gold medal killer. Ang mga taong ito ay nakaligtas pagkatapos ng pagsabog. Hindi sila namatay. Maswerte lang sila. Anong gusto mong gawin? Sabi ni Dao 12. Ngumisi si John. Sa kanyang opinyon, ang Aaron ay dapat na namatay sa bulkan. Ngayon ang tanging nakakaalam ng sikreto ng bulkan ay ang Dao 12. Sabihin mo sa akin kung ano ang nasa bunganga. Kung sasabihin mo sa akin ang lahat ng ito, gagawin kitang masayang mamatay. Sinabi ni John na bilang taong hinahanap ng organisasyon ng itim na tupa, sa ngayon, nang walang kapangyarihang humadlang sa Aaron, sa mga mata ni John, ang Dao 12 ay isa ng bangkay. Nakalimutan mo na ba kung paano ka bumangon? Hindi inaasahan ng Dao 12 na babalik si John sa oras na ito, at walang palatandaan. Anong kinalaman mo sa pagligtas niya sa akin? Nagtaksil ka sa Black Sheep Organization. Paraan ng mamatay, pero hindi kita pinilit na piliin ito. Sabi ni John. Ang Dao 12 ay mayroon na ring lakas ng isang gold medal killer, ngunit ang kalaban ay marami at makapangyarihan. Sabi nga, 2 kamao ang mahirap talunin ng 4 na kamay. Sa kasong ito, halos imposible para sa Dao 12 na makahanap ng buhay. Hindi mo talaga akalain na patay na siya. Sa kasong ito, maaari lamang sabihin ng Dao 12. Kung si John ay natatakot sa Aaron makakaligtas lang siya. Dahil kung buhay pa si Aaron, hinding-hindi maglalakas loob si John na atakihin siya. Tiyak na malalaman niya ang paraan ng paghihiganti ni Aaron para sa kanya. Sayang at hindi nabantaan si John sa mga salitang ito. Sa halip, mas malakas ang ngiti niya at sinabing, gusto mo pa ba akong takutin? Sa isang buong araw, makikita mo ang lakas ng pagsabog ng bulkan. Sino ang mabubuhay sa ganoong sitwasyon? Panipi. Ang dahilan kung bakit sigurado si John, na ang Aaron ay namatay ay ang bulkan ay sumabog sa mahabang panahon, at ang kapangyarihan ay lampas sa pagtitiis ng isang taong may laman at dugo. Isang araw ay hindi nakita Aaron pabalik, siya ay hindi patay, kung ano ang maaaring. Hindi mapabulaanan ng Dao 12. Bagamat sinabi niya sa kanyang sarili na ang Aaron ay hindi patay, sa katunayan, alam niya na ang Aaron ay malamang napatay na. Ayaw lang niyang tanggapin ang katotohanan ito. Si Dao 12, na may maputlang mukha, ay bumantong hininga at sinabi kay John, dahil malapit na itong mamatay, maaari mo akong patayin ng diretso. Hindi ko masabi sa iyo kung ano ang nangyari sa bulkan. Ang pangungusap na ito ay nagpagalit saglit kay John. Ang sikreto sa bunganga ay ang pagkahumaling sa kanyang buong buhay, at ito ay isang bagay na magpapakamatay sa kanya. Ngayon, alam na ito ng Dao 12. Paano niya hahayaan ang Dao 12 na ibalik ang sikreto sa kabaong? You should know what I mean. Walang sino man ang maaaring magtago ng kahit ano sa ilalim ng aking pagpapahirap. Sabi ni John na may yelong mukha. Hindi ako natatakot sa kamatayan. Natatakot ba ako sa iyong paghihirap? Dahil doon, tumayo si Dao 12, na nakasquat, at nagpatuloy sa pagsasabing, kung mayroon kang anumang paraan, hayaan mo akong magkaroon ng mahabang karanasan bago ako mamatay. Kumunat ang noo ni John, nag-aalala sa kawalang takot ni Dao. Kung desperado ang estado ng pag-iisip ng isang tao, mahirap para sa kanya na magsabi ng totoo. Kahit na gamitin niya ang lahat ng paraan ng kanyang buhay, maaaring hindi ito kapaki-pakinabang sa kanya. Pero hinding-hindi madaling sumuko si John, hanggat may pagkakataon, gagawin niya ang lahat. Ang ganitong mahalagang lihim ay hindi dapat dalhin sa kabaong ni Dao 12. Kunin mo siya para sa akin. Sabi ni John sa iba pang gold medal killer. Akmang susugod na ang mga iyon ay biglang umalangaw-ngaw ang boses ng isang babae. Nakakahiya na ay bully ang isang tao sa napakaraming tao. Kapag bumagsak ang boses, lilito ang may-ari ng boses. Fei Lang Sheng,
ang pinakamataas na kapangyarihan sa mundo ng Xuanyuan. Siyempre, ang kanyang titulong, Top Strongman, ay hindi na lumabas mula noong Aaron. Nang si Aaron ay tumuntong sa banal na kaharian, si Fei Lingsheng ay isa lamang nunal na langgam sa mata ni Aaron, dahil ang agwat sa pagitan ng banal na kaharian at ng matinding guro ang kaharian ay hindi iisang punto. Sino ka? Kumunat ang noo ni John at tumingin kay Fei Lingsheng. Sa islang ito, wala siyang nakikita, at babae pa rin siya. Ako, kaibigan ni Aaron, nakangiting sabi ni Fei Lingsheng. Sa pakikinig sa mga salita ni Aaron, naramdaman ni John na parang na-hollow out siya. Sa lakas ni Aaron, sino ang nakakaalam kung gaano kalakas ang kanyang kaibigan? Nagtataka ang daw 12 kay Fei Lingsheng, dahil hindi pa niya nakilala si Fei Lingsheng. Kung siya ay isang mabuting kaibigan, bakit hindi siya nakarating sa Aaron? Huwag kang magtaka, dahil hindi niya ako kaibigan sa mundo. Pumunta si Fei Lingsheng sa daw 12 at mahinang sinabi. Nanlaki ang mga mata ni daw 12 at sinabing, Xuanyuan World. Medyo nagulat ang mga mata ni Fei Lingsheng. Hindi niya inaasahan na sasabihin ni Aaron sa lalaking ito ang mundo ng Xuanyuan. Mukhang napakaganda ng kanilang relasyon. Kung mailigtas mo ang daw 12, may utang sa kanya ang Aaron. Huwag kang mag-alala. Sa akin, hindi ka kayang takutin ng mga basurang. Biglang iminulat ni Aaron ang kanyang mga mata, ang gintong liwanag, kung ito ay makikita ng mga ordinaryong tao, ay matatakot hanggang sa mamatay. I didn't expect to compete with you, but I refined my own strength. Ito pala ang tunay na divine realm. Itinaas ni Aaron ang isang banayad na arko sa sulok ng kanyang bibig. Hindi niya alam kung gaano katagal ang oras, ngunit alam niya na ang kanyang kapangyarihan ay naging mas dalisay at makapangyarihan. Ang kasalukuyang estado ay ang tunay na banal na estado. Kahit walang kulog, naging dalisay ang kanyang kapangyarihan. Gusto mo pa bang makipagkumpetensya sa akin sa lakas mo ngayon? Dahil doon, tumayo si Aaron at dumiretso sa palakol. Ang higanteng palakol ay halos kapareho ng taas ng Aaron. Kapag ang Aaron ay humawak sa hawakan ng palakol, ang higanteng palakol ay nanginginig ng mas matindi, na parang nahihirapan. Malamig na sumangot si Aaron at sinabing, gusto mo pa bang magpumiglas sa oras na ito? Nang bumagsak ang boses, kumalat ang malaking palakol sa buong gintong liwanag. Ang kapangyarihan ng Aaron ay tumagos sa buong palakol. Gayunpaman, gaano katagal, ang malaking palakol ay tumigil sa panginginig at tapat na nawala. Napakalakas ng iyong lakas, ngunit napakalaki nito para dalhin. Kung hindi, sisirain kita. Sabi ng Aaron. Ang higanteng palakol ay may napakalaking kapangyarihan na mayroon itong espiritu, na katumbas ng kamalayan ng tao. Lubos nitong mauunawaan ang ibig sabihin ng mga salita ni Aaron. Ngunit sa isang iglap, ang palakol ay nabawasan sa laki ng palad. Ito ay hindi lamang maginhawa upang dalhin, ngunit maaari ding ilagay ng direkta sa bulsa. Hindi mapigilan ni Han Sanchen na matawa. Bagamat wala siyang masyadong alam sa multo, napaka-interesante na naiintindihan niya ang mga sinasabi niya, maiintindihan mo naman ako. Pwede ka bang magsalita? Tanong ni Aaron. Walang tunog ang palakol, at tila hindi umabot sa antas ng kakayahang magsalita. Hindi rin nawala si Han Sanchen. Sa kanyang palagay, isang araw sa hinaharap, maaaring siya ay kayang marinig ang tunog ng higanteng palakol, hanggat kaya niya itong palakasin, kahit na hindi ko alam kung anong klaseng malakas na lalaki ang huling amo mo, hinding-hindi kita ibabalik sa mundo mo at patuloy na lumaban sa lahat ng direksyon. Ang iyong lakas ay tiyak na manginig ang mundo. Ang palakol ay umuugong, na parang nasa sabik, at puno ng kapangyarihan, sabik na subukan. Sa oras na ito, biglang bumantong hininga si Aaron at sinabing, ang isang gwapong binata na tulad ko ay dapat gumawa ng espada na pinakamahusay. Ang palakol ay hindi angkop para sa akin. Ito ay masyadong barbaric. Nang marinig niya ito, parang nabuhusan siya ng isang palanggana ng malamig na tubig. Sa isang iglap, kumalma siya, at nang mawala ang lakas niya, kinakalawang pa siya, medyo nakakatawa. Mawawala ang galit ko sa'yo. Ang Aaron ay gumaganap sa kanyang kamay, tulad ng isang alagang hayop. Sino ang mag-aakalang ang malamig na sandata na ito ay talagang nakakaunawa sa kalikasan ng tao? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi.
Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Kang masyadong Bali, mga mapagkunwari, masters, ang mga taong ito ay nakoma sa bunganga. Ano ang silbi ng hayaan silang manguna? Kung may nangyaring mali, hindi mo ako mahihirapang magligtas, sila. Medyo nahihiya si John. Siya lang ang makapagsasabing walang kwenta